halimbawa first time niyo mag-setup ng inyong Kuyi Mini, at ang inyong dapat po ay i-connecta ninyo ang inyong Kuyi Mini at i-on nyo. Okay, dapat naka-on ang inyong Kuyi Mini at nakakonekta na sa inyong computer, sa USB ng inyong computer. Okay, importante po yun. At kung halimbawa gagamitin natin ng printer, ay dapat yung printer natin ay naka-setup din, nakakonekta rin sa ating computer. At tulad po ng pagkasabi ko kanina sa umpisa, ang pinaka-importanteng bagay po is dapat naka-internet po. Kung first time po natin isi-setup ang ating Kuyi Mini, sapagkat ay dapat naka-internet po tayo kasi mayroon pong program na kailangan niyang i-download. Okay? So nandito na po tayo. Pagka-click po natin ng Apple, nandito na tayo sa Contour Cut Wizard. Ang unang-unang siselect po natin dito ay ang spooler. Kung i-set up na natin muna yung ating Kuyi Mini kasi hindi pa siya naka-set up. First time niya pang gagamitin, i-click natin yung spooler. Okay? Click natin yung spooler. Tapos, wag po kayong makinig dito sa picture na to. Okay? Kung first time niyo pong i-set up, ang picture dito ay picture po talaga ng Kuyi Mini. Pero, i-ignore nyo lang po yan ang picture kahit na hindi po yan picture ng Kuyi Mini. Click natin itong cutter. Okay? Cutter. Tapos, ito po ang napaka-important, yung install cutter driver. Dapat po i-click nyo yan. Okay? Ang sa akin po is, na-click ko na yan, tapos, kumbaga, nag-ask sila ng permission para i-download. Okay? Kumbaga, yan po, Kuyi Mini, tapos mag-select ka lang Kuyi, tapos maglagay ka ng Kuyi Mini. I-select nyo po ang Kuyi Mini para, kumbaga, i-download niya yung driver para sa Kuyi Mini ninyo. Kung hindi nyo po magawa ang step na to, hindi po gagana yung inyong Kuyi Mini. Okay? Importante po yun. Kung hindi nyo ito nagawa, hindi nyo na-downloadan ng driver, hindi po gagana yung inyong computer papunta sa inyong Kuyi Mini. Hindi po sila magkoconnect. Okay? Kaya napaka-importante po ng step na to. Oras na na-connectan nyo po yan ay pupunta kayo dito sa connection. Tapos dito po sa connection ay mayroon pong iba't ibang connection na pwede nating gawin. Okay? Pwede kayong mag-direct port or pwede kayong Windows port. Ang Windows port po, ito po ang ginagamit ko, yung UDIS. Okay? UDIS, ibig sabihin, USB disk po ang gagamitin ko para sa pag-cut ng ating contour para kahit na wala pong connection ay pwede akong mag-cut. So yun po ang kinasanayan ko kumbaga. Pero nasasayan nyo po yan, pwede po rin kayo gumamit ng direct COM, tapos mag-select kayo ng COM port dito, kung ano yung COM na ginagamit ng inyong Kuyi Mini. Kung saan nakasaksak yung inyong Kuyi Mini, i-select nyo lang yan, tapos gagana rin po siya ganun. Pero ang kinasanayan ko is Windows port nga, tapos UDIS. May USB disk yung gagamitin ko papunta sa ating Kuyi Mini. Okay? So, i-select na natin yung done, tapos na tayo kumbaga. Another thing po is yung ating papel. Okay, yung ating papel ay kailangan natin i-set up din sa ating printer. So nakita niyo po ang ating printer is L3100 series. Yan po ang ating printer papunta sa ating SignMaster. Okay, ang nakakonekta po sa ating SignMaster is yung ating Epson L31. Tapos dapat i-set up po natin yung page kasi so nakita niyo po ang ating page is 8.5 by 11 lang. Hindi po ito A4, hindi po ito A4 size. Kumbaga isang short size bond paper lang po ito. So palitan po natin ito sa A4 kasi ang ating design at ang Kuyi Mini page setup natin is A4. Dapat A4 din siya. Okay? I-select natin yung A4. I-click natin yung OK. Okay? So nakita niyo po nag-adjust siya ng automatic. Okay? Napaka-importanting bagay rin pong pansinin niyo. Okay? Kung mapapansin niyo po ay nakapula yung setting dito. Ibig sabihin, yung ating design ay nasa labas ng ating page setup. So, dapat po ay ipapasok natin yan sa loob ng ating page setup. Yan. So, nakita niyo po ay pula pa rin. So, nakita niyo po itong mark position na 0.5. Okay? Dapat po ay babaan natin yan sa 0. Okay? Kasi kung malaki po, kung halimbawa po ang papel natin ay is malaki, ay ang ilagay natin dito ay malaki. Okay? Halimbawa 35mm ay hindi po sasakto yung ating papel. So, ilagay natin sa 0 para papasok yung ating papel. So nakita niyo po ay nasa loob na yung ating papel. Dapat po yung red, itong red ay mawala. Kung halimbawa nasa labas siya, okay, makita niyo may red, ibig sabihin nasa labas ang inyong papel, yung inyong design, dapat ipasok natin dito sa loob. Okay? Yun po ang isang importanteng dapat ninyong tandaan. Okay? So ngayon po nasa loob na yung ating papel, pero wala pa po tayong pinatawag na cutting trace. So i-click na po natin ang ating build. Click natin itong build. Okay? Yan. Tapos magtatanong siya, image detected. Do you wish to include their auto trace contour? Click natin yung yes. Okay, yes po ang i-click natin. Yan. Tapos i-click po natin ang trace. Yan. Trace po ang i-click natin. Iti-trace niya yung contour cut. Okay?
Yan, sana papansin nyo po ay nilagyan niya po ng blue yung ating design. Hindi nyo po makikita pa ganyan. Okay? Kung gusto nyo makita kung saan ang ikakat niya is, i-minus po natin yung design para makita natin yung blue. Yan. Lahat po ng blue, yan po ang ikakat niya. Okay? So nakita nyo po yung blue, yan po ang ikakat ng ating Kuyi Mini. So ngayon po is i-apply na natin. So dito po is pwede tayong magdagdag ng additional feature. Kumbaga, kung halimbawa gusto ninyo ng mayroon siyang white outline, i-click natin itong outline %. Okay, lalagyan natin ng outline. Kung halimbawa gusto niyo ilagay ito or i-cut ito sa A3, okay, A3 na dark transfer paper, mas mainam po na lagyan natin ng white background siya para mas maganda siyang tingnan sa t-shirt. Pero kung halimbawa vinyl po, since vinyl po ang paggagamitan nito is dapat isi-zero natin to. Ganyan po pag vinyl. Pero pag dark transfer or light transfer paper, mas mainam po na mayroon siyang contour ano yung tawag? Stroke. Kumbaga, ito po ang tinatawag na stroke or outline. Okay? Mas maganda po siya ganyan pag halimbawa gagamitan natin ng dark transfer lang. Okay? So, since testing lang po ito, kumbaga, ganyan po ang select natin. Kumbaga, lagyan natin ng outline siya para mas magandang tingnan. Okay, so i-click natin yung accept. Yan. So, nung na-click na po natin yung accept ay click natin itong print. Okay. Pero itong print po, since hindi pa tayo naka-ready, naglagay muna ako ng papel sa ating printer. Okay, bago natin i-click yung print. Kasi kailangan natin, kumbaga, ay para tuloy-tuloy na yung ating setting. Okay, ilagay muna ako na. Okay, nandun na po ang ating papel sa ating printer. At ngayon, i-click na natin yung print. Kung ipiprint na natin ang ating design, pati yung contour cut niya. Okay? Yun na sa ating directory kanina dito sa Kuyi Test. Okay? So, lalagyan natin ito ng pangalan na heart cut. Heart cut para madali nating tandaan. Okay? Isi-save natin yan siya. Save. Okay? So, yun, nakasave na po ang ating cut. Kumbaga. Okay? So, i-click na natin ang done. So, yun po ang unang step. Ang pangalawang step po is pupunta na tayo sa ating Kuyi Mini. Tapos magka-cut na tayo ng ating design gamit ang USB. Okay? USB. Kumbaga, UDs po ang gagamitin natin sa pag-cut. Pero pwede nyo rin po i-directa na ilagay yung cutting natin papunta sa ating mini cutter gamit ang USB cable. Okay? Pwede rin po ganun. Pero ang kinasanayan ko, tulad pagkasabi, ang kinasanayan ko is gamitin ang USB. Mas mabilis po para sa akin ganun kasi kahit na mag-malfunction yung cable in between sa computer natin pati sa Kuyi Mini is pwede pa rin tayong mag-cut, kumbaga. Kaya yun po ang ginagamit ko. So ngayon po is pupunta na tayo sa Kuyi Mini at ika-cut na natin yung ating design. So natapos na po natin i-print. So nakita niyo po, yan po ang tinasabi kong registration mark ng cutter. Okay? Bali 5 po yan sila. Yan po, 5. So nakalagay na rin po sa ating cutting mat para ready na pong ilagay sa ating cutter. At nandito na rin po sa USB ang mga file na kailangan natin, which is yung sinave natin kanina sa SignMaster Craft. Okay? Diba mayroon po tayong file na sinave kanina, yung pagpindot natin ng cut, imbes na magka-cut siya automatic ay pinasave niya yung file na to. Okay? At itong file na to yung gagamitin natin. Isaksak po natin yan siya dito po sa USB ng ating cutter. Okay? Sasaksakan po natin ngayon. Okay? Para maka-umpisa na po tayo ng pag-cut. O masaksak na po natin yan is ilagay natin yung ating cutter yung ating cutting mat sa loob ng ating cutter. So, ilagay muna po ito sa tripod para makita ninyo. Okay? Para madali nyo makita kung ano yung nangyayari dito. Okay. So, ilagay po natin sa ating. By the way, ito po dapat nakababa po yan siya. Okay? Kung maglo-load po kayo ng papel, okay? Standard po na kaganyan. Kung maglo-load kayo ng ating cutting mat, ibaba niyo siya para tataas po yung butas dito. Okay? Yung roller dito tataas siya, dapat nakababa yan. Tapos pag-load niyo yung ating cutting mat, itaas niyo naman ulit. So, ilagay na natin yung ating. Pasensya na po kayo sa ating pusa, medyo parang nagugutom ata sila. So anyway, yan, i-load po natin siya. Okay. Dapat naka-straight po talaga yan siya yung pag-load. Okay. Dapat naka-straight po yan dito.
i-straight muna natin dito. O po yung galala kung medyo mahaba papunta dito, ay pwede naman natin i-adjust dito sa ating cutter. Okay? So, pag ma-load na po yan siya, naka-load na, ilalak na natin yung sa likod, yung sinabi ko kanina. Okay? Oras na ma-load na po, malagay na po natin yun. I-adjust natin dito, touchscreen po yan siya. Okay, by the way. Okay, so nakita niyo po ay touchscreen po yan siya. Okay, gagalaw po yan yung head. Dapat po itong cutting head niya. Okay, itong cutting head niya dapat doon po sa umpisa ng marka. Okay, papuntahin niyo doon sa umpisa ng marka sa pamamagitan ng pagpindot po ng mga dito. Touchscreen po yan siya. Okay, pipindot natin, gagalaw po yan siya. Gumagalaw po yung head niya. Dito po ang control niya. Hanggang sa makapunta na po siya sa ating dot. Okay, yan po. So, puntahin natin sa sentro talaga ng ating dot. Tingnan nyo po, testing natin yan. Yan. Hanggang sa matabunan po yung ating dot. Yan. So, nakita nyo po ay almost done na siya. Yan. So, sentro na po siya. So, nakaready na po yan siya at nakaready na rin yung ating USB. Okay, lalagyan po natin ng ilaw. Tapos, i-click lang po natin dito sa ating menu, mayroon po dyan nakalagay U-Disk. Okay? U-Disk. Okay? Ilawan po natin para makita niyo. Mayroon po yan siyang U-Disk dito. Ito. Click natin yung U-Disk or USB disk. Tapos i-read niya na. Sa nakita niyo po, may nandyan po yung ating hard cut na sinave natin kanina. Click natin yung cutting. Okay? Tapos execute cutting. Save. I-click natin yung yes. Tapos ito po automatic po yan siya. Naka-standard po yan siya. Okay? So, i-click natin yung confirm. Tapos, lalagyan po natin yan ng ilaw para, halimbawa, para makita niya po yung, since madilim po dito sa kwarto, dapat makita niya yung itim na yan, makita po ng kanyang camera. So, lalagyan po natin ng ilaw. Pag-click natin ng confirm, lalagyan natin ng ilaw. Okay? Yan. So, mag-umpisa na po siya. Yan. Ilawan natin yung marka. Hahanapin niya po yan, isa-isa yung marka. Okay? Kung saan yung limang marka na tinuro ko kanina ay hahanapin niya. Dapat makita niya yan lahat. Okay, so ayan, hahanapin niya po yan isa-isa yung mga marka. See? Iniilawan ko po yung marka para kasi napakadilim po dito sa kwarto. Kung minsan, kung hindi niya po makikita yung marka, mag-error po yan. Kaya dapat makita niya po yung marka. May camera po yan siya dito sa baba. Kaya lang pag madilim, okay, wala ang problema kung halimbawa umaga, klaro naman yung ilaw, ay makikita niya po yan lahat. Okay? Pati yung triangle, okay? Makikita niya po yan. So, yan po. Oras na makita niya po yan lahat, yung marka, mag-uumpisa po yan siya mag-cut. Okay, yan po. Yan, naghahanap na po siya ng kung saan siya mag-uumpisa, okay? So, yan. Yan, nag-uumpisa na po siya, nag-cut. Nagka-cut na po siya. Yan. Kinakat niya po yung marka sa ating kumbaga yung ating trainees kanina sa Sign Master Craft ay yan na po yung kinakat niya. So, yun po, sa nakikita nyo po ay natapos na natin i-cut ang ating design. Mayroon na po yung cut dito. Okay? So, ang next na susunod na kailangan natin gawin is i-weed po ito or weeding na tinatawag, weeding process. Ibig sabihin, alisin natin yung backing ng ating sticker para makita po natin yung outline ng pinagkatan ng ating cutter. Okay? So, ito po ang isa sa pinakamahirap na steps kung halimbawa magkakat po tayo ng vinyl or ng sticker. So, wala po ako. Meron pong nabibiling weeding tool. Okay? Yung parang may mga hook na maliliit para kunin yung mga maliliit na bagay dito sa gitna. Okay? Pero wala po tayo nun. Kaya ang gagamitin natin ay ang ordinaryong cutter lang. Pero umpisa na po natin sa gilid muna. Okay? Para mas madali po is alisin natin yung pinakamalaking backing muna. Okay? Yung backing ng sticker. Okay, yan po. Sa nakita nyo, ito po ay sticker. So alisin natin yung backing. Sa nakita nyo po, yan. Maganda po ang pagkakat sa kanya. Kaya
By the way, kung halimbawa first time nyo pong mag-cut, okay? Huwag nyo pong hayaan dumikit ito sa inyong design, especially kung ang gamit ninyong printer ay dye ink, okay? Kung pigment ink po, wala pong problema. Kahit didikit siya, ay hindi naman maalis yun kasi pigment ink malakas yun. Pero kung dye ink po ay huwag nyo hayaan na dumikit ito sa inyong design, okay? Dapat iangat nyo po talaga, ilayo nyo sa inyong design. Pwede, pagkatapos po natin alisin to, ay ididikit natin sa ating printer, okay? Dikit natin sa ating printer para makita nyo po yung ating cut. Okay, na napakaganda po ng ating cut. Sa nakita nyo po ay talagang nakuha niya talaga yung cutting na gusto natin. Ibig sabihin talagang napakatulis ng kanyang blade. Yan. So ito na po ang kanyang backing. Sa nakita nyo? 100% po yung pagkakat niya. Tapos naiwan po dito yung backing na lang. Ibig sabihin eksakto yung pagkaset natin sa cutter. Okay? Kung hindi po yan eksakto, kung halimbawa malakas po yung force ng cutter, ibig sabihin lalampas po yan dito sa ating backing. Pati yung backing, magkakating niya po yan. Makakat niya po yung backing. Pero ito po ay eksakto lang. Ibig sabihin yung backing ay naiwan. Yung nakuha lang ay yung sticker paper lang. Okay, so ngayon po alisin na natin yung sa gitna. Marami po yan mga sa gitna. Maliliit tulad ng pagkasabi ko. Meron pong nabibili na weeding tool na tinatawag. Kaya lang, wala pa ako nun. Kasi hindi pa dumarating yung in-order ko. Dahil sa medyo may lockdown pa dito sa ating area. Yung ibang area natin dito ay naka-lockdown pa, kaya natatagalan po yung ating mga order galing Lazada or galing Shopee. Okay, so alisin ko po ito. Yung mga, yan po. Yung mga sa gitna po ay hindi basta-basta maalis kung hindi natin i-weed. Ayan. So ayan, nakatapo natin lahat. Hindi ko po alam kung nakikita ninyo. Okay, dito po natin sa ilaw para makita po natin lahat. Ayan, nakakat na po yan siya lahat. Okay, naalis na natin yung backing, yung mga pati yung sa loob po. Okay, nakakat na po yan siya. So ngayon po isidikit natin dito sa ating printer para makita po ninyo ang ating design. Okay, napakalinis po ang ating printer, kaya didikitan natin ng sticker. Okay, so alisin pa na natin itong alisin. Okay, pero bago natin alisin ay tuklapin na natin muna yung ating sticker. Medyo lumampas ng konti po yung ating setting. Medyo lumampas siya ng konti sa ating backing, pero okay lang, napakalit lang po ng lampas. So yan, dapat dahan-dahan po yung pagtuklap ninyo para hindi mapunit yung inyong sticker, especially pag hindi po vinyl. Okay, so ididikit po natin para makita po ninyo ang ating sticker na nakat. Kung gaano ganda yung ating sticker, ididikit natin dito sa ating printer. Okay, hindi na po mahalaga kung straight or hindi. Basta ang halaga ay makikita niya yung kagandahan ng kanyang pagkakat. Okay. Yan po. Sa nakikita niyo, napansin niyo na yung pagkat niya. Okay. Yan. So, ganun, yan po ang kagamitan ng cutter. Okay. So, napapansin niyo po ay napaganda po ng pagkat niya. Okay. Yan. Automatic cutter po yan siya. Lahat ay nakakat.